Narito pa rin po yung Civic Quick Response Team sa may EDSA Ortigas sa flyover, southbound lane ng EDSA. At sa ngayon nga po ay normal na ang daloy ng trapiko kumpara kanina na napakabigat dahil po sa aksidente nangyari sa itaas ng flyover na yan. Kung makikita nyo dito sa ating screen, ito po yung aktual na pag-aalis ng mga tawa ng MMDA sa Don Mariano bus na yan na kumalso sa mismong railing, sa mismong bakod po niyang southbound lane ng EDSA Ortigas flyover dahil po nawalan ng control yung pong driver niyan sa dulas ng daan. Sa kanyang kwento, nasa 30 hanggang 40 kph daw po ang kanyang takbo. Pero naniniwala po mga taga-MMDA na maaaring mas mabilis pa ang takbo niya dahilan upang mawalan nga po siya ng preno. At dahil po sa pangyaring yan ay mayroon pong mga nagtalsika na mga pyesa sa ibaba ng flyover. At isa po sa makakapanayam natin ngayon ay tinamaan po ng mga pyesa ng bus na tumalsik po kanina si Ginoong Jenil Ofilanda ng MMDA. Kausapin po natin siya. At kumustahin po namin yung tama nyo, saan ba kayo tinamaan ng mga naglitarang pyesa? Sa tuhod po eh. Opo, nasaan po kayo kanina? Nasa baba po ng flyover eh, habang bigla na lang pong may umusli na bus eh. Nagulat na lang ako na ang lakas ng ng ingay na parang kung may pumutok. So, ibig sabihin nasa itaas nyo? Oo, nasa may po ako loading bin ng ilalim ng PUEE. Oo. Nagulat na ako na may tumilapon sa akin na tubo. Ayun, naka-atras pa nga ako pero inabot pa rin yung tuhod ko. Oo. Pero mabuti hot, yun lang, napaka-minor. Hindi naman, minor lang po naman eh. Opo. Masasabi ko lang po sa lahat po ng mga driver po ng bus, ingat-ingat lang po sa pag-drive, lalo na pag maulan. Oo. At kasi yan po ang kadalasan po na aksidente nangyayari. Opo. Kanina nakita ho namin yung may mga pyesa ng bumper doon sa ilalim. Malapit ho ba kayo nakatayo doon? Hindi po, dito po sa first lane po ng kabila po na lane eh. Opo. Ano nagreaksyon nyo kanina nung makarinig kayo na parang pagsabog, tumakbo ba kayo? Paano ginawa? Nagulat na lang ako eh, medyo napaupo muna ako kasi parang sumakit kaagad yung yung tumilapon sa akin na tubo sa tuhod ko eh. Tapos nung tiningnan ko naman, medyo okay lang naman. Pinuntang ko na kagad dun sa taas. Pero kayo ba hindi pa-check up ng MMDA? Mamaya po pupunta po ako sa booth po namin, sa rescue. Apo. Patitingnan ko po. Apo. Maraming salamat po sa inyong panahon. Si Ginoong Jenil Ofilanda, isa po sa mga enforcer ng MMDA na naririto po kanina na mangyari ang mismong aksidente. At ito nga pong kinaroroonan namin dito ay malapit na malapit lamang dito sa flyover. At sa ngayon po ay patuloy pa rin ang investigasyon na ginagawa ng mga otoridad dito sa driver na ito para malaman kung ano yung kaukulang kasong isasampa laban sa kanya. At ang nangyari po dyan ay hinold po siya dito sa outpost ng MMDA sa ilalim mismo ng Ortigas flyover upang maimbestigahan at makunan pa ng mga payag kaugnay ng mga tunay na pangyari. Ayon po kay Florencio Beron, ito pong driver mismo ay nasa isang taon pa lamang siya nagmamaneho dito sa Metro Manila at galing siya sa taga Davao del Norte daw po siya. At makikita nyo nga po sa inyong screen kung ganong pinsala ang inabot ng bus na yan dahilan upang masugatan yung 7 sa kanyang mga pasahero at isang rider ng motorsiklo. Wasak na wasak ang unahan ng bus at himala nga po na kahit papano yun na lamang inabot na injury ng mga pasahero niya. Hindi po karamihan ang pasahero ng bus na yan at sa kabutihang palad nga po ay hindi nagtuloy-tuloy sa ibaba ng flyover dahil mas malaking trahedya pa kung ito'y nagtuloy-tuloy dahil po sa dami ng taong inabutan namin na nagpapatila ng ulan malapit sa may waiting shed na kung saan nakanguso yan pong bus na yan.